Good evening, ma'am. So, ito po yung first aid kit namin sa bahay. Naka-plastic pa siya kasi hindi pa binubuksan. And good naman siya kasi galing po siya sa ano namin, sa barangay, sa SK, sa mga SK na program. Isa to sa mga ano nila, parang projects. So, nakakatuwa lang kasi may mga pag-ganun. So, let's try and open it. Tignan natin kung ano yung mga laman. So yun, ito siya. Daming laman. So explain natin siya isa-isa. If kaya ko. So kasi first time ko lang siya makita. So meron siya ditong plastic tweezers. Siguro pag may mga splinters na sa lubsob. Or may mga bagay na na nag-pierce sa skin natin na hindi kaya ng daliri natin. So ito, pwede siyang makatulong doon. Kaya pang joke lang. So next is meron pa silang tape ano siya, para siyang hindi siya para siyang yung mga tape na ginagamit pag nagkasugat sa may mga gasa. Masking tape ba tawag? Hindi siya masking tape So ayun, may tape siya siguro para pag nag-apply ng kulit bandage, meron siyang pang lock in place. So yun, may bandage pa. Tapos ito naman, para siyang card card. So tignan natin kung card nga ba talaga. Pero hindi Ano siya, parang multi-tool. Parang tool siya Tool. So ito, matalas yung dulo. So I think pang-cut siya ng mga if may kailangan i-cut. Siguro sa mga tela, kung kailangan i-cut yung tela na nahirapan huminga, hindi matanggal. Tapos meron siyang parang can opener. Bottle opener. So, pwede siya mag Ayun. Tapos meron din siyang parang siya para siyang lagare pero magaspang. Pero feeling ko pang pang survival. Kasi pag 'di ba, may fishing, may nakita kong gantong tools pang tanggal siya ng scales ng fish. Ganyan. So, ayun ata yun, or baka lagare nga na mapurol lang. Pero still, feeling ko kaya pa rin niyang medyo matagal lang. Tapos meron siyang mga tools dito na meron din siya parang measurement. Ayun ito, yan. Tapos may mga butas siya dito. Di ko alam kung para saan to Sorry, ma'am. First time ko buksan to, hindi ko talaga alam kung para saan tong mga to. Tapos yun. Meron siyang instant ice packet. Siguro para sa mga pag-stop ng bleeding, gaganyan. Compress. Alam ko ganun yun pag ma'am pag ganun po. So, step 1 daw, shake daw yung bottom ng pouch. Shake daw. Tapos, i-squeeze daw from top using both hands to pop inner fluids. So may mga fluid siya dito. Tapos shake bag briefly to mix contents. Pagtapos i-pop daw nung nasa loob yung content na nasa loob, i-shake daw. Then wrap in soft cloth and apply. So i-apply daw siya sa cloth. Tapos i-apply. So tama nga ako, siguro pang stop siya ng mga bleeding. And yun. Maganda, maayos. And may pa siya dito. Hand pressing flashlight. Ngayon ako nakakita nito, pero check natin yung loob. Kung, di ba? Bagong-bago. Naka-bubble wrap pa. So, tingnan natin. Ano to? So, hand pressing flashlight. Hindi ko alam bakit ganun, ba't kailangan i-press. Pero maganda yung ilaw niyan. Ba? Malinaw. Compared sa hand ko. Malinaw talaga siya. So, di ko lang para saan to. Para saan nga ba to?
So, di ko alam kung para saan to. May pinipress siya sa baba. Pero sige, aralin ko sa susunod. Or later. Kasi na-intriga ako. So, yun. Meron siyang flashlight. Hindi ko man alam yung use nung kiniklik na yan. Pero at least nakakapag-ilaw siya. Then, balik ko lang sa place. Para hindi makatusok. Next is meron pa siyang gunting. So yun nga, kung may kailangan gupitin yung gasa man or something na nag-stuck, na trap man sa tali, pwede siya pang gupit or kaya sa mga bagay na kailangan gamitin na gugupitin, sa mga pack, sa mga dala natin plastic na ano, okay din siya. Pero kung first aid, siguro para sa mga gasa nga or sa mga bandages. So yun, may gunting. Next, sabi mo. Or later lang sa ano. So, yan. Next is, meron siyang bandage. Yung triangular. Yan o. Ayon sa label. So, isa siya siguro pag may bali. Nakaganon, pang support. So, yan pang support. Naka ano siya. Bandage dito. Then, meron siyang emergency blanket. May emergency blanket siya. Ang galing. Hindi mo akalain na sa ganito kalit may emergency blanket kapag nag-camping or kaya na-stranded ka kung saan man. May at least di ka lalamigin or pang protect man lang sa mga insekto kung walang tent. Galing. So, ang sukat niya is 130 by 210 cm. So, ayun yung may check. Next is, syempre, may alcohol pads. So, gagamitin to pang disinfect. So, kung may kailangan na nasugatan ka, pwedeng wala kang baon na alcohol, pwede to. 75% ethyl alcohol for disinfection use nga. So, ayun siya. So, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. Meron siyang 5 na ganito na yung rectangle na ano. Pero 10 pieces siya overall. So, ang ganda. Daming laman. Hindi pa tapos. Meron pang cleansing wipe. Meron siyang wipe. Siguro pag nag-camping tas walang CR natatay. Baka pwedeng pangunas na, no joke, pero baka nga pwedeng ganun or pwede sa mga bagay na kailangan ng punasan. Cleansing wipe. Alcohol free siya. So, galing, daming laman ng first aid kit. So, meron pa siyang whistle. May whistle pa siya. Ako pa lang nakakatry. May whistle siya, so in case na kailangan mo makakuha ng attention or lost ka, naghahanap ka ng help or for another person. So, pwede siyang maging pang-seek ng attention kung walang flare, 'di ba? Hindi naman parang normal to carry yung mga flare gun. So, just in case meron kang whistle kung lost. So, again, meron siyang sterile gauze pad. Tama ba pagkasabi ganun? Pero gasa in Tagalog. Siya yung parang nilalagay sa mga sugat para mag-stop yung bleeding. Example na lang, kunyari, syempre pag may mga cuts, pwede mo siya i-place, tapos i-apply ng tape. Or baka meron siyang pandikit sa loob, di ko alam. Di ko binuksan eh. Pero may mga ganun ata. So yun, meron siyang gasa, 2 pieces. Then, meron pa siyang mga ba sa English nito, basta meron siyang pin, pardible ba? Tama, pardible. Ba't kini-question ko na yung mga Tagalog na words? So yan, dami niyang pardible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kasama tong mahaban tong nag-keep in place sa kanila. May pardible pa siya siguro. In case na may mga cloth na kailangan ng ganon, meron siyang pang lock in place. So next is meron siyang akala ko bandage pero rubber siya.
yung rubber na to is yung mga ginagamit sa pang-check ng mga yung tinatali dito, tapos kailangan injection na ng dugo para pop out yung veins. Meron siyang ilalagay na gantong rubber. So hindi ko alam kung ayun lang yung use niya, pero pwede din siguro siya panali just in case for example, nagbi-bleed out, sobrang lala ng bleeding, pwede siyang i-apply dito para mag-stop, kasi ilalak niya yung mga veins para mag-stop yung blood flow doon sa sugat. So yun, galing, dami. And syempre of course pa, di ba, yung ating band-aid para sa mga ano lang siya, minor wounds, sa mga sugat, nag-scratch yung knee mo, nagbi-bleed, natusok or nakat sa knife, pwede siya ipang stop ng bleeding. So yun, meron siyang 2, 4, 6, 8, 10 pieces, 5 for each. Yun. So ang dami niyang laman, and I guess that's it. Lahat na yon yung laman niya. And pahabol, meron siyang instructions saan. So meron siyang guide kung paano mag CPR. So ayan, meron siyang CPR na instructions, and meron din siyang mga tips, survival tips para sa mga burns, para sa mga sugat, para sa mga nagka-cough, para sa mga mouth to mouth, ice pack, ando na nga. Ang dami niyang mga tips. Meron din siyang mga steps kung anong gagawin just in case na may ma-encounter na mga accidents. Like meron dito minor injuries, heavy wound, burns, fracture, emergency, shock na isa pa, unconscious, snake bite, meron din bee sting, eye disease, eye major injuries. Sabi dito sa eye major injuries, go to the emergency. Yun lang yung tip. Emergency agad. Heart disease, meron siya dito. Patient reclining knees. If the patient is conscious, give the patient an aspirin to alleviate the condition. Rescue immediately. Yun, may mga ganun siya. Tapos meron siyang mga proper pag-apply nung triangle na bandage kanina. Yun. So, good. Overall, 10 out of 10 yung first aid namin sa bahay. So, yun lang. Thank you.